Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ad sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Eric Francisco, shoutout kay Raimundo Dayundon, shoutout kay Richard David, shoutout kay Benji. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Mga masters, 3 video po araw-araw ang i-upload natin. Ang bagong yugto ni Daryl sa storytelling channel sa YouTube mapapakinggan. Ang nakaraan, masayang-masaya sila Sophie at Yui habang ang mga ito ay naliligo sa ilog. At ang dalawang matanda na sila Master Ken, matandang Lost ay seryoso ang pinag-uusapan. Nung una nais na ni Master Ken na putulin ang kasunduan nila ni matandang Lost, ang kasunduan na yon ay mahigpit na pinagbabawal ang sinumang mga elf ang magpunta sa lugar ng mga mangkukulam na elf. At ang isang kasunduan naman, ang mga mangkukulam na elf ay hindi pwede lumabas sa kanilang nasasakupan. Ang kasunduan na ito ay ginawa upang maprotektahan ni Master Ken ang mga lahing mangkukulam sa ibang nilalang, dahil sila ang gumagawa ng mga importanteng gamot at elixir. Kaya naisip ni Master Ken na putulin na ang kasunduan na iyon. Dahil sa awa din ni Master Ken sa lahi ng mga mangkukulam. Dahil si matandang Lost ay nagkwento tungkol kay Sophie. Kaya naging walang muwang ito sa iba't ibang bagay na mayroon ang bawat lugar, lalo na sa lugar kung nasaan ang palasyo ng mga elf. Tuldok, maya-maya, napag-usapan ng dalawa si Daryl. Kung ano ba talaga ang pakay nito sa kanila lugar. At biglang pumasok sa isip ni Master Ken ang kanyang apprentice na tinatawag nilang Vin. Oo, ito si Daryl. Nagkaroon ng idea si Master Ken, na baka ito ang tanyag na tao na kilala bilang isang sect master ng Elysium Gate at isa sa Diyos sa God's Domain. Tuldok, ang bagong kabanata, kung ganun. Nasaan na ang iyong mga magulang, Miss Yui? Ang aking magulang ay pumanaw na din. Kasabay ng pagpanaw ng prinsesa. Nung tayo ay sinalakay ng mga lahing Rakshia. Madaming namatay sa labanan na iyon. Kasama na doon ang aking mga magulang. Kaya ngayon mag-isa na lang ako. Ngunit hindi ko ramdam ang pagiging ulila. Dahil sa nangyari iyon, nagpasya si Master Ken na ako ay kapkupit bilang isang anak niya. Tuldok-tuldok, kung ganun anak ka na din ni Master Ken. Bakit ka pa nagsisilbi sa kanila? Tumawa ng mahina si Yui at sinabi. Mas pinili ko pagsilbihan sila Master Ken, upang makapagbigay pasasalamat sa pagkupkup nila sa akin. Tuldok, ganun pala. Kung ang prinsesa ng mga elf ay nasawi, maaari mo ba sakin ilarawan ang itsura nito? Si Sophie ay napakadaming tanong. Ngunit nauunawaan naman nito ni Yui. Dahil kahit siya ay madami din siyang gustong itanong tungkol sa pamumuhay nila at kung anong meron sa kanilang lugar. Ngumiti si Yui at sinabi, ang ina ni Miss Lin ay kamukhang kamukha niya. Lalo na nung kami ay nagkaedad na. Ang hugis ng mukha niya at ang mga magaganda mata ay nakuha niya ito sa kanyang ina. Kung ganun, napakaganda pala talaga ng yumaong prinsesa. Maya-maya dumating na si Lin sa tabing ilog. Nang makita nila si Lin, agad itong tumahimik. Anak, nandito ka na pala. Halika na tayo nang kumain. Yui, dalan mo na dito si Sophie at tayo na para kumain. Oo Master Ken, nandyan na kami. Hinayla ni Yui si Sophie. Umupo na silang lahat sa sahig na may sapin na napakalambot na tela na gawa sa mga balat ng tupa. Tuldok, habang kumakain na ang lahat. Tahimik ang mga ito lalo na si Sophie na may tinataglay na ingay sa kanyang pag-uugali. Dahil sa kanyang pagkailang kay Lin. Hindi nito nagawang magsalita ng kahit isa. Maya-maya may nilabas si Lin. Iniabot ni Lin kay Sophie ang mga pares na kasuotan. Sa iyo na ito, hindi ko naman na ginagamit ang mga yan. Sana ingatan mo. Masungit ang tono, ngunit ito ay makabigay gulat sa lahat. Lalo na kay Sophie. Ano, sa akin na ito Prinsesa Lin. Ang gaganda ng mga kasuotan na ito. Nagpapasalamat ako ng lubos sa iyo Prinsesa Lin.
Pangako iingatan ko ang mga ito. Laking saya ang nararamdaman ni Sophie nang binigyan siya ni Lin ng mga magagarbong kasuotan. Maya-maya, may iniabot ulit si Lin. Nagdala din ako ng iilang mga accessories, tiyak ko na babagay sa iyo ang mga ito. Nilabas ni Lin ang mga alahas niya at ito ay ibigay kay Sophie. May necklace din dyan, para hindi ka na sumuot ng necklace na hindi sayo. Nang marinig ito nila Master Ken, medyo napatawa ang mga ito. Nang makita ni Lin na tumatawa sila, agad itong nagsalita, kung tapos na kayong kumain, magsitawa na lang kayo. Ang lahat ay tumahimik, lalo na si Master Ken. Ang anak ko talaga ay kuwang-kuwa niya ang pag-uugali ng kanyang ina. Napakasungit ngunit ang puso nito ay napakalambot, na kahit hindi niya ito madalas ipakita. Ang pag-uugali ng aking anak ay talagang mabuti. Bulong ni Master Ken sa kanyang sarili. Prinsesa Lin, salamat sa mga bagay na ibinigay mo sa aking apo. Lubos akong nagpapasalamat sa kabutihan mo. Sabi ni matandang Los nang nakangiti. Nang marinig ito ni Lin, ito ay sumagot, walang anuman o lola. Nang marinig ito ni matandang Los na tinawag siya ni Lin na lola, ang puso nito ay naglabas ng saya. Dahil sa pinakitang pagmamahal ni matandang Los kay Sophie, nung siya ay nagmakaawa at lumuhad, napahanga ng palihim si Lin sa ginawa nito. Kaya pumasok sa isip niya na gusto din niya magkaroon ng lola tulad ni matandang Los. Huwag niyo na akong tatawagan prinsesa. Maaari niyo akong tawaging apo din. Sabi ni Lin sa masungit na tono. Masayang-masaya si matandang Los sa kanyang naririnig. Totoo ba apo, gusto mo maging apo kita? Ngumiti lang si Lin at ito ay nagpatuloy sa pagkain. Maya-maya ang naiilang na pag-uugali ni Sophie ay biglang nagbago. Ito ay sumigaw. Yes, si Prinsesa Lin ay magiging apo na ni Lola. Bali ikaw ay magiging kapatid ko na din. O pinsan, magiging malayo tayong kamag-anak, pero mas maganda kung magiging kapatid kita Prinsesa Lin. Tuwang-tuwa si Sophie, ngunit biglang nagsalita si Lin. May sinabi ba ako kasama ka? Si Lola lang ang aking kausap. Kaya manatili kang tumawag sa akin ng prinsesa. Tuldok, nang marinig ito ng lahat. Ito ay hindi nakaimik. Maya-maya, nagsalita ulit si Lin. Ngunit kung babaguhin mo ang iyong pag-uugali, maaari mo akong tawaging ate. Sinabi ni Lin ito nang nakangiti. Nang marinig ito nila Master Ken, Yui, matandang Los, lalo na si Sophie. Ang saya sa paligid ay biglang tumaas. Oo ate pangako, hindi na ako makikialam ng mga gamit ng hindi sa akin. Wala nang bawian ang mga sinabi mong masayang-masayang kumakain ang lahat, lalo na napatawad na talaga ni Lin si Sophie sa kanyang ginawa. Ate Lin, salamat talaga kahit ako ay may kasalanan sa iyo, nagawa mo peren ako bigyan ng mga importante kagamitan mo tulad ng mga kasuotan na ito, at mga alahas. Sobra ako natutuwa na nakilala ko kayo. Kaso nga lang baka eto na ang huli natin pagkikita. Pero kahit ganun, matatak sa puso ko ang kabutihan niyong lahat. Nang marinig ito ng lahat, agad silang napatingin kay Sophie. Lalo na si Lin. Ano ang sinasabi mo? Hindi naman kita napinsala ng sobra. Ang mga mensahe mo ay parang nagpapaalam ka na sa mundong ating ginagalawan. Hindi agad nakuha ni Lin ang gustong ipahiwatig ni Sophie. Nakalimutan ni Lin ang mga sagradong kasunduan ng lahing mangkukulam at ang lahing normal na elf. Hinawakan ni Master Ken ang braso ni Lin at sinabi, Anak, may kasunduan tayo sa kanila at ganun din sila ay may kasunduan sa atin. Biglang naalala ni Lin ang sagradong kasunduan na iyon. Kaya pala, si Lin ay biglang nagsalita. Sophie, gusto mo bang tumira sa palasyo? Tanong ni Lin ng seryoso. Mabilis na sumagot si Sophie. Oo naman ate Lin, ngunit kahit gustuhin ko man hindi ito mangyayari kahit kailan. Kung ganun, kung nais mo tumira sa palasyo, pumapayag ako tumira ka sa palasyo kasama kami. Tumingin si Lin kay Master Ken. Ama, wala naman masama kung sa palasyo si Sophie titira. Kung ang iniisip mo na baka malagay sa panganib si Sophie, dahil siya ay isang mangkukulam na elf. Sa tingin ko hindi iyon mangyayari. Tignan niyo ang postura ni Sophie ngayon. Halata ba siyang mangkukulam na elf? Bagay na bagay sa kanya ang aking kasuotan. Kung lagi magsusuot si Sophie ng ganyan mga uri ng kasuotan. Ang kanyang postura ay ibang-iba sa mga mangkukulam. Nang marinig ito ng lahat, muling bumalik ang tingin nila kay Sophie. Oo nga Master Ken, tama si Miss Lin.
Napakaganda talagang babae ni Sophie. Na ang kanyang figure ay parang iisa sa inyo. Napakamot ng ulo si Master Ken. Gusto ko man din dito na siya tumira, ngunit may magulang si Sophie na nag-aantay sa kanya. At nandito pa si matandang Los. Sila ang magpasya kung ito ay papayagan nila. Ang usapin pamilya ay hindi ko na pwede pasukin. Kahit gustong gusto ko, kung ayaw naman nila matandang Los, wala na tayong magagawa. Nang marinig ang mga salita ni Master Ken, ang lahat ay tumahimik saglit. Maya-maya umubo si matandang Los. Hindi ko pinapayagan ang apo ko na manatili dito sa palasyo. Na kahit ano pa ang sabihin nyo. Hindi ako papayag. Hindi ko kayang mawalay din sa aking apo. Seryoso ang matandang Los sa kanyang sinasabi. Medyo nalungkot ang tatlo, si Lin, Yui at lalo na si Sophie. Magsisalita na sana si Master Ken ngunit. Mabilis na nagsalita si matandang Los ulit. Ngunit kung ito ang gusto ng aking apo, wala na akong magagawa pa. At alam ko na magiging ligtas siya dito dahil sa tulong niyong lahat, lalo na sa tulong mo apo. Ang tinutukoy ni matandang Los ay si Lin. Oo, pumayag na si matandang Los na manatili si Sophie sa palasyo, upang maranasan naman nito ang mga bagay na kanyang ninanabik. Nang marinig ang mga salita ni matandang Los, ang lungkot ng kanilang naramdaman ay biglang naging masaya. Tumayo si Sophie bigla, at ito ay yamakap kay matandang Los. Sobrang salamat Lola. Sobrang salamat talaga. Master Ken, salamat din sa napakabuti mong puso. Miss Yui, salamat din dahil kahit ngayon pa lang tayo nagkita, ang loob mo sa akin ay napakagaang. Ate Lin, salamat, kung hindi dahil sayo. Ang aking pangarap na tumira sa palasyo ay hindi matutupad. Masayang masaya si Sophie. Oo, pangarap talaga ni Sophie ang tumira sa palasyo. Ang palasyo ay naririnig lamang niya sa mga matatandang mangkukulam na elf, at ang tinataglay nitong ganda. Kaya dahil dito nabuo ang pangarap ni Sophie na makatira sa palasyo ng mga elf. At ito na nga ang araw na iyon. Nang maramdaman ng lahat ang saya ni Sophie. Ngunit may isa pa tayong problema. Sabi ni Master Ken, paano na lang ang mga magulang ni Sophie? Si matandang Los pa lang ang pumapayag. Tama nga si ama, paano na lang ang mga magulang mo Sophie? Sabi ni Lin. Ngumiti si matandang Los at sinabi, walang magiging problema, ako nang bahala magpaliwanag sa kanila. Ipapaliwanag ko ng husto upang maunawaan nila. Kaya wag na kayo mangamba pa, lalo ka na aking apo. Niyakap ni matandang Los si Sophie. Maya-maya, ang lahat ay nagsitayo. Kung ganun, kailangan natin mag-celebrate, dahil simula ngayon si Sophie ay dito na maninirahan. Sabi ng malakas ni Master Ken. Ang mga kasambahay na nasa tabi, ay inutusan ni Master Ken na magdala ng mga inumin. Mabilis na sumunod ang mga kasambahay. Ang 5 ay masayang nagsasayawan. Maya-maya naisip ni Master Ken si Daryl. Mas masaya kung nandito si Vin. Sabi ni Master Ken sa lahat. Nang narinig ito ni Yui, agad itong namula at ito ay naging hyper. Master Ken, gusto mo bang tawagin ko si Ginoong Vin? Sabi ni Yui nang nakangiti. Ngunit hindi pumapayag si Master Ken. Medyo malayo ang kubo dito ni Vin. Mag-utos na lang ako ng isang kawal upang puntahan siya. Ngumiti si Yui at sinabi, Master Ken, kung mag-utos ka, matatagalan pa ito makarating kay Ginoong Vin. Nakalimutan mo na ata Master Ken ang aking tinataglay. Maya-maya pinaganya ni Lin ang kanyang spiritual na lakas. At kanyang paningin ay tumagos sa mga makakapal na pader ng palasyo, nakita niya si Daryl na naka-cross-leg na naglilinang. Mabilis na gumawa ng galaw si Yui. Binagsak niya ang mga gamit ni Daryl para sa pagluluto. Agad itong narinig ni Daryl. Ano nangyayari, bakit ang mga gamit pangluto ay nagsisigalawan? Lumabas si Daryl ng kwarto. At ito ay nagulat. Nakalutang ang mga gamit. At ito ay nagbuo ng salita. Pinapatawag ka ni Master Ken. Tumungo ka daw sa likod ng palasyo. Nag-iiba-iba ang mga salita na binubuo ng mga gamit. May sasalubong sa'yo na kasambahay at sasamahan ka kung saan ka pupunta, Ginoong Vin. Nang mabasa ni Daryl ang mga salita na ito, agad itong naguluhan. Ano kaya ang dahilan bakit ako pinapapunta ni Master Ken doon? Hindi nagdalawang isip si Daryl, dahil alam niya si Yui ang may gawa nito. Ngunit si Daryl ay nangangamba. Tatanungin ba ako ni Master Ken tungkol sa nangyari kanina sa loob ng palasyo? Nagkaroon ba ng idea sila Master Ken na ako ang may gawa nito? Kung hindi ako pupunta,
Baka lalo silang maghinala sa akin. Kaya nagpasya na si Daryl na pumunta sa likod ng palasyo. Mabilis itong nagbihis. At ito ay mabilis na lumipad. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!